Good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating Cassie Sunday Service. Good morning po sa ating Good morning lahat. po sa ating Hello po lahat. sa mga nasa online. Yes, hello po. Hello po Good sa inyo, morning. sa atin po sa mga nasa on-site. Magandang umaga po sa ating Yes. lahat. Kamusta ka naman, Ate Joven? Okay naman. Amen. Doing good. Amen. Feeling better. Ikaw, kamusta ka? Blessed na blessed. Blessed na blessed. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. At patuloy din po nating binabati yung mga kapatid natin dyan. Una-una na po dito po sa ating bansang Sinilangan. Good morning po sa mga kapatid natin dyan sa Marilao, Bulacan, San Yes, Jose hello del po. Monte, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, Pasig, Parañaque, Camanava, Quezon City, and Coron, Palawan. Kabisado mo ah. Siyempre. Ako hindi ko kabisado. Binabati po natin ang mga nasa United States, Canada, UAE, Kuwait, Saudi Arabia, Vietnam, Japan, Hong Kong, South Korea, Norway, po. Malaysia. Hello po sa inyo. Saan man daho kayo ng mundo na naaabot po ng ating live stream. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo. Hallelujah. At Siyempre po, ang pag-share po ng ating live streaming. Amen. Pwede po natin i-share ang ating live streaming sa pamamagitan po ng pag-click ng share button and lalabas na po yun sa inyong newsfeed. Pwede rin po kayong i-copy yung link and i-send po sa inyong mga messengers, sa mga chats. And pwede rin po kayong mag-mention sa comment section. ini-invite po namin lahat ng mga nasa online na i-consider nyo din po na mag-attend po. Mas masarap po mag-worship Yes, po. amen. On-site. We will be very glad to have you here dito po sa ating Cassie Sanctuary at sama-sama po tayong magpuri at sumamba sa ating Diyos. Wala, endemic na po ang COVID, I Yes. believe. So masyado na po tayong maluwag ngayon. Kaya punta na po kayo dito. Let us worship the Lord together. Welcome po kayo. Yes. Yan. Amen. And pwede na pong tumayo ang lahat, tumayo ng masaya, excited na magpuri sa Panginoon. Yes, Lord. And inaanyayahan po natin ang ating worship leader. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. Ayan. So, minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Siyempre, yung palakpak na para sa ating Panginoon, sa ating Diyos sa mabuti. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Malakas sa palakpak at papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. We praise your name, Lord God. Yes, hallelujah. Papuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Na may bukas na puso, Panginoon. Hallelujah. At patuloy na nagpapakumbaba sa iyo, O Yes, Diyos. Lord. Hallelujah. Sa araw na ito, Ama, hallelujah. Hayaan mo ang bawat awit namin, bawat pagsamba namin, bawat pagpaparangal namin sa iyo, Panginoon, ay hallelujah, maging mabangong sa iyong banal na harapan, Panginoon. Amen. Praise God. Everything we do, Lord God, today, hallelujah, it's all for your glory. It's all for you, Lord God, dahil mahal ka namin at patuloy na sasambahin ka pa namin, Panginoon. Hallelujah. And we ask for the Holy Spirit, hallelujah, continue to move upon us today, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, na nais kang masumpungan, Panginoon, na nais kang makatagpo, O Diyos. Hayaan mo matagpuan ka, Panginoon. Hallelujah. At matagpuan kami, Panginoon, sa iyong presensya. Hallelujah. Hallelujah. Ang aming mga puso ay mapuno ng kagalakan, ng kasabikan, Lord God, na pumasok sa presensya mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hayaan mo, Lord God, minsan pa namin maalala, Panginoon, ang lahat na kabutihan mo sa mga nagdaang araw, Panginoon, ng pag-iingat mo, ng biyaya mo, Lord God. Hallelujah, na hindi namin kaya matagpuan sa tao, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We praise your wonderful name, Lord God. Thank you, Patuloy kang dakilain, ma-magnify, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Ibigay natin ang karapat-dapat na papuri sa Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Ang mataas sa pagsamba at papuri ay may balik lamang sa iyo, Panginoon. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa lahat po ay magsabi ng Amen. Minsan pang palakpak sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, hayaan mong alalahanin natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Alam ko, may ginawa si Lord sa buhay natin. Lahat ng nakaranas sa kabutihan ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Amen.
Yan. Wait lang. Gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon sa testimony lang, short testimony lang. Nito nakaraang mga araw kasi medyo napaaga yung mga sahod ko nung nakaraan, hindi, mga nakaraan, kaya sabi ko, Lord, gipit tayo ngayon. Kasi blinas ako ni Lord na makabili ng mga gamit sa bahay. Yes. At pangalawa po, may nag-bless sa akin ngayong week na to ng 3,000. Nagulat ako, inabutan ako. Grabe yung blessing ni Lord. Di ko inaasahan yun, Lord. Sabi ko, pero di ba yun, may mga bagay na hindi natin inaasahan, pero pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen. Hindi natin napapansin, pero nandyan na. Available yun. Amen. Kaya sa umagang ito, minsan pa natin i-remind ng sarili natin na kabutihan ng Panginoon. Amen. Tayo po yung mawit. Hallelujah. Minsan pang ipalakpak ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah! Sa tuwing aking maalala lahat ng iyong ginawa sa buhay ko, di ko na mapigilan pa ang umaawit at magpuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sapagkat kay buti mo sa buhay ko, binigyan mo ng kagalingan lahat ng aking karamdaman. Puso kong nangangambay, binigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin. Mapapurihan ka lang, O Jesus. Sasayawan kita at taawitan pa. Anumang tugtuginan yun ang pagsamba. Sasayawan kita at taawitan pa. Kailan pa may sayo lang sa sumba. Sa tuwing aking maalala lahat ng iyong ginawa sa buhay ko, di ko na mapigilan pa ang umawit at magpuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sapagkat kay buti mo sa buhay ko, binigyan mo ng kagalingan lahat ng aking karamdaman. Puso kong nangangambay, binigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin. Mapapurihan ka lang, O Jesus. Sasayawan kita at taawitan pa. Anumang tugtugian yun ang pagsamba. Sasayawan kita at taawitan pa. Kailan pa man minsan pa sasayawan kita at taawitan pa. Anumang tugtugian yun ang pagsamba. Sasayawan kita at taawitan pa. Kailan pa may sayo lang sa samba. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Binigyan mo ng kagalingan lahat ng aking karamdaman. Puso kong nangangambay, binigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin. Mapapurihan ka lang, O Jesus. Sasayawan kita at taawitan pa. Anumang tugtugian yun ang pagsamba. Sasayawan kita at taawitan pa. Kailan pa may sayo lang sa samba. Sasayawan kita at taawitan pa. Anumang tugtugian yun ang pagsamba. Sasayawan kita at taawitan pa. Minsan pa may sayo lang sasayawan kita at taawitan pa. Anumang tugtugian yun ang pagsamba.
Sigawan kita at tawitan pa, kailan pa may sayo lang sasamba. Palakpak sa ating Panginoon na may kasamang pagsigaw na papuri. Come on! Come on, church! Hallelujah! Sa ilang sasamba, Panginoon. Hallelujah! Ang aming pagpupuri. Ang aming pagpupuri ay alay sa'yo. Ang aming pagsamba. Ang aming pagsamba ay laging laan sa'yo. Kung aking iisipin, kung aking iisipin, iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa akin gagawin na pagsamba, na pagsamba, na pagsamba, na pagsamba. Ang aming pagpupuri, ang aming pagpupuri ay alay sa'yo. Ang aming pagsamba, ang aming pagsamba'y kagilaan sa'yo. Kung aking iisipin, kung aking iisipin, iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa akin gagawin na pagsamba, na pagsamba. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Na pagsamba. Sabihin natin sa Panginoon, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Minsan pa, ang aming pagpupuri, ang aming pagpupuri ay alay sa'yo. Ang aming pagsamba, ang aming pagsamba ay tanging laan sa'yo. Kung aking iisipin, iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa akin gagawin na pagsamba, na pagsamba, na pagsamba, na pagsamba. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, mahal kita, oh, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Kung aking iisipin, iyong ginawa sa akin, oh, walang makapipigil sa akin gagawin sa malakas na tinig na pagsamba, na pagsamba, na pagsamba, na pagsamba. Sa malakas na tinig na pagsamba, na pagsamba, na pagsamba. Purihin ka, na pagsamba, oh, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Sa mas malapit pa, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Mas malakas pa,
Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Minsan pa, mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Sabihin natin sa Panginoon, mahal kita. Mahal kita. Minsan pa, mahal kita. Mahal kita. Oh, Mahal kita. Mahal kita. yung mas malapit pa, kapatid. Mahal kita. Let's express our love for God. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Oh God, we praise your name, Lord. Mahal ka namin, Panginoon. Come on. Hallelujah. We praise your name, Lord. Hallelujah. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos. Hallelujah. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, kundi ikaw lang, O Diyos. Hallelujah. Nag-iisa ka, tapat at mabuting Diyos. Hallelujah. We praise your wonderful name, Lord God. Let's stay in the presence of our God. Our Most High God, ating kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Bigay natin ang karapat-dapat na papuri sa ating Diyos. Ang may lalang ng lahat. Hallelujah. Bless your name. Papuri sa iyo, Diyos. Hallelujah. Come on, church. Patuloy tayo magsambit ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Walang tatahimik sa kanyang presensya. Come on. Hallelujah. You can do better than that, kapatid. Oh, Lord. Anumang anyo ng pagsamba na kaya mong ibigay sa Panginoon. Hallelujah. Come on. Ibuka mo ang iyong bibig. Hallelujah. Papuri sa'yo. Come on. Hallelujah. Worshipers of the Lord. Hallelujah. Regardless ng iyong sitwasyon, ano man ang sitwasyon mo, kapatid, mabigat man o magaan ang nararamdaman mo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah. We praise your name, Lord. Purihin ka. Hallelujah. Oh Diyos.
isang malaking karangalan, isang malaking karangalan. Napurihin ka, O Diyos. Isang malaking karangalan, sambahin ang ngalan mo. Ang awitan ka, ang maglingkod sa'yo. Dakilain ka, itaas ang ngalan mo. Karapat-dapat, karapat-dapat purihin, karapat-dapat sambahin, pasalamatan ng lubos at mahalin. Isang malaking karangalan, napurihin ka, O Diyos. Isang malaking karangalan, sambahin, sambahin ang ngalan mo. Isang malaking karangalan, napurihin ka, O Diyos. Isang malaking karangalan, sambahin ang ngalan mo. Ang awitan ka, ang maglingkod sa'yo. Dakilain ka, dakilain ka, itaas ang ngalan mo. Karapat-dapat, karapat-dapat purihin, karapat-dapat sambahin, pasalamatan ng lubos at mahalin. Isang malaking karangalan, napurihin ka, O Diyos. Isang malaking karangalan, isang malaking karangalan, sambahin, sambahin ang ngalan mo. Isang malaking karangalan, napurihin ka, O Diyos. Isang malaking karangalan, sambahin, sambahin
Bigyan natin ng malakas sa palakpak si Lord. Amen. Bago ka umupo, kumustahin mo yung katabi mo. Sabihin mo, kapatid, kumusta ka? Praise God. Yan. Welcome po sa ating Harvest Sunday. Makakaupo na po tayong lahat. Dahan-dahan lang po. Praise God. May dadaang tren. Praise the Lord. Morning everyone. God is good. Amen. Praise the Lord. Welcome po sa ating Harvest Sunday. Ginaganap po natin ito quarterly. Ano po? Ang susunod po nating Harvest Sunday ay sa parating na September. July, August, September. Para magkaroon po tayo ng pagkakataon na ma-share po natin ang ating pananampalataya. Sapagkat maging ang mga maling pananampalataya active sa Facebook. Hindi bagay na ang iyong pananampalataya ay totoo, tapos tahimik ka. Amen. The most important thing, mga kapatid, kung bakit tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito, after nating iligtas ng Panginoon, is to share the gospel. Kapag hindi po natin inani, tag-ani na po. Baka masira po ang pananim, maabutan ng mga bagyo. Amen. O kaya naman, mga kapatid, anihin ang mga, hallelujah, kung saan hindi tamang pananampalataya. Today, let me share to you the good news of the kingdom of God. Sapagkat ang pinaka-importante, mga kapatid, ay ang kaharian ng Diyos. Nung dumating si Jesus po dito sa daigdig na ito, He says, repent for the kingdom of God is at hand. Napaka-importante. Ang purpose po niyan, mga kapatid, ay ito. Sa Jude 23, TLB, the Living Bible, save some. Say the word some. Ang utos po sa atin ay magligtas ng ilan, hindi po lahat. Hindi ka tagapagligtas. Kaya wag mo feeling mo ikaw ang superman at ikaw ang superhero ng bayan. Hindi mo kaya iligtas ang marami, and yet, kaya mong iligtas yung iilan. Yung mga nasa paligid mo. Tama po. At kapag ikaw ay iniligtas ng Panginoon, hallelujah, ang una mong nasa isip ay maligtas din. Ang una ang iyong pamilya. Ang usapin po natin at usapan po natin, ang topic po natin sa umaga pong ito, mga kapatid, ay napakaseryosong bagay. Isa sa pinakaseryosong bagay, mga kapatid. Kaya sabi niya, save some. How? By snatching them. Hindi po masama maging snatcher. Basta snatcher ng kaluluwa. Sasagipin natin ang mga taong papunta sa impyerno. Can you say amen? Saan natin nililigtas sila? Saan natin sila nanakawin? Sa apoy ng impyerno. Sapagkat marami pong pupunta sa impyerno. Kung ikaw, papunta ka sa kalangitan, hallelujah, dapat, burden mo ang makaligtas din ang iyong mga mahal sa buhay. At hindi lang mga mahal sa buhay, mga kaibigan mo. Tama po ba? Tama po ba? Hallelujah. Ang problema lang, papunta ka ng kalangitan, pero hindi ka makarating ng church. At tumahimik ang kalangitan sa daigdig na ito. Kami po galing po ng, saan ba tayo galing kahapon, si Tart? Morong Bataan, Timini. 3 hours ang biyahe. Nakadaan na naman ako sa Subic. Na ang takbo mo rin doon ay 20, 40, 60. Kaya kahit 60 nakalagay, 40 lang takbo ko. Mahirap nang mahuli. Tama po? Napakaganda ng daan. At after ng before lunch, mga kapatid, ay nag-present na po ako ng drug prevention education. Tontuwa po yung mga barangay tanod po natin. Capture audience po sila eh. Lahat ng barangay tanod, ng barangay Bagbagin na yun doon. Hallelujah. And we share to them the word of God. We share to them the testimony, the power of God. Amen? Hindi po nakakahiyang mag-share ng mabuting balita kahit paulit-ulit. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng maraming tao. Hallelujah. One of the purpose of your life dapat ay mag-share ng mabuting balita.
ma-inspire ang mga tao na ikaw ay ligtas. Makita ang kaibahan sa isang anak ng Diyos. Amen. Inspire them. Bakit ba ganyan ka? Parang iba ka sa lahat. Iba ka sa amin. Kami pare-parehas magkakamuka. Ikaw iba ka. Bakit? Sapagkat iniligtas ka ng Panginoon. Makyuro sila sa buhay mo. Na kahit sinisigaw-sigawan ka ng asawa mo, hindi ka kumikibo. Hindi mo pinapatulan. Hindi ka patola. Hindi ka para patol. Na alam mo, hindi naman nakakilala sa Diyos, bakit mo papatulan? Amen. Bakit mo papatulan yung mga yan? Papunta sa impyerno yan, ikaw papunta ng langit. Makita sa buhay mo, kitang-kita ang Diyos sa buhay mo. Dapat. And you save some. Kaya ka pa nabubuhay sa digdig na ito. At kapag hindi mo na pinamumuhay ang bagay na ito, baka maaari ka nang umuwi. Sapagat itong pinakamataas na antas na pwede mong gawin sa daigdig na ito, ang iligtas ang maraming tao at nakawin sila papuntang impyerno, papunta sa buhay na walang hanggan. And as for others, help them to find the Lord by being kind to them. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo, sabi mo, be kind to them. Hindi yung mas masahol ka pa sa kanila. Huy! Nagmumura sila, nagmumura ka din. Ay, wala na, tumahimik na ang kalangitan. Tamad silang pumunta ng church, tamad ka din. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Ang pinakamagandang araw sa anak ng Diyos ay walang iba kundi ang linggo. Tandaan mo yan. Upang sambahin ang Panginoon. Ang tao kahit sobrang yaman, tama si Jesus. Ang tao kahit makakuha niya ang kayamanan ng buong daigdig, mapahamak ang kanyang kaluluwa, lugi pa siya. Amen. Ang tingin ng Diyos sa taong sobrang yaman, physical dito, sa daigdig na ito, ay mahirap kung wala naman siyang Kristo sa buhay. Pero isang tao mahirap sa pamantayan ng tao, merong Diyos sa puso niya, meron siyang tagapagligtas sa puso niya, meron siyang katiyakan sa buhay na walang hanggan. Siya na ang pinakamas palad na tao at nabubuhay dito sa daigdig na ito. Can you say amen to that? Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Let the Lord be magnified. Look at this. Utos po ito. But be careful. Sabi niya, maging mabait kayo sa kanila. Pero, may button word. Say the word but. May button word. Yung butones po, dalawang magkahiwalay, pinagdudugpong po niya. Ang tawag po dyan, button word. Sabi niya, but, be careful. Kaliwa ka na, sabi mo, be careful. That you yourself are not full along their sins. Baka mahahawa ka ng kanilang mga kasalanan. Delikado ka. Ano po? Hallelujah. Hate every trace of sin while being merciful to them as a sinners. May dadaang tren, tabi-tabi po. Hallelujah. Be careful. Papasalamat po tayo sa Panginoon. May bagong TV po tayo. Palakpan nga po natin si Lord. Praise God. Amen. So, hallelujah. Hindi pa po bayad yan. May nagpaluwa lang. Kasi po, meron po tayong, ang mga fellowship po natin, indoor po muna tayo. Kasi medyo pumapasok na po ang tag-ulan. Amen? Sa June po, may couples fellowship po tayo. Meron po tayong panonoorin po dito. Okay po? Youth fellowship, manood po kayo. Maganda po ito, bagong-bago po yan. Amen? Look at this Pakibasa nyo nga po. Masaya ang mag-worship kay Lord. Pero mas masaya ang mag-worship kay Lord kasama ang pamilya. Maaati mo ba na ikay pupunta ng langit tapos yung asawa mo, kapatid mo, ay pupunta ng impyerno? Hindi, di ba? Anong gagawin mo? You pray for them. You kneel down. Gawan mo sila ng kabutihan. Amen. Ang sabi ni Mahatma Gandhi, I like Christ, I don't like Christian. Tisod na tisod. Si Mahatma Gandhi, ano ginawa ni Mahatma Gandhi? Nagtayo ng sariling relihiyon. Natisod sa mga mananampalataya Sabi niya, I like Christ, I don't like Christian. Gawa natin ang kabutihan, una yung mga mahal natin sa buhay. Amen? Hallelujah. Your family is your first ministry. Baka meron pa hindi nakakilala sa inyong pamilya.
You pray for them. Be kind to them. Amen. Hallelujah. Pangako ng Biblia yan. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. You and your darating ang isang araw, makakasama mo rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Somebody shout amen. Yung piling na katabi mo na rin nag-worship kay Lord, yung mga friends na pinagpe-pray noon. Hindi pwedeng tumigil sa'yo ang mabuting balita. Hindi ko ma-imagine kung ang yung nagdala sa akin sa Panginoon, hindi ako nasyaran. Tuwang-tuwa ako sa Kanya. Kaya lang, sa panahon ngayon, nag-backslide naman siya. Sayang. Kung kailan babalik pa naman ang Panginoon. You pray for your friends. Amen. Kalooban ng Diyos. Kaya nga po ito, simbahan, inaayos nating maigi. Unti-unti. Bakit? Para pag may dinala po kayo din, hindi naman po nakakahiya. Presentable po ang simbahan. Maliit na simbahan pero presentable. Kaya naniniwala po tayo, pag pinag-igi natin ng maliit na bagay sa Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng mas malaking bagay. Amen. Palapang niya po natin ang malakas ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Lord, sa pangalan ni Jesus, makapangyarihan sila, sinasaway ko lahat ng gawa ng kaaway sa daigdig na ito, sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ang spirit ng kabigatan. In the name that is above every name, we rebuke every spirit of witchcraft. We rebuke every demons in the name of Jesus na nakasakay sa aming mga isipan, sa aming mga damdamin. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. And let the light shine, Father God, at makita po namin ang liwanag ng mabuting balita, ang kapangyarihan ng mabuting balita na hindi nagbabago, na nagpapagaling ng sakit, nagliligtas, gumagawa ng himala, nagpapala. At Panginoon, let your name be glorified upon this place, Lord God. Let your angels sing with us. Let your angels praise with us, Father God. And we pray for the Holy Spirit, Father God, for the spirit of wisdom, alang-alang na lamang po sa mga kapatid. Maraming salamat po. Pagpalain mo umagang ito sa pangalan ni Jesus, tayo lahat ay magpagsabi ng isang malakas na palakpak. At kung papalakpak ka, dapat lakasan mo, sapagkat karapat dapat ang Diyos sa lahat ng palakpak, buong lakas, buong spirito, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Take your seats. Yung tambay ka lang dati, pero ngayon, presensya ng Lord, lagi mo tinatambay yan. Sino po masaya nandito kayo sa bahay ni Lord? Masarap po sa bahay ng Panginoon. Hallelujah. In my 34 years in the Lord, hallelujah, walang dull moment, walang dull Sunday po sa amin. Galing po kami ng Ubando, Bulacan, umaattend pa po kami rito, Valenzuela. Maka-attend lang ng Sunday service, pagkat naniniwala po ako, nangungusap ang Panginoon. Humihipo ng pusong Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Napakasarap sa presensya ng Diyos. Pag-usapan po natin ang napaka-importanteng bagay ngayong umagang ito. Langit, lupa, impyerno. Sabihin natin sabay-sabay, langit, lupa, impyerno. Ano nangyari? Ano nangyari sa lupa? Paunahin natin ang lupa. Sapagkat sa lupa nagkaroon ng problema eh. Ano po? God created the heavens and the earth. And then sa chapter 1, verse 1. And then sa verse 2, mga kapatid, nirecreate niya ang buong daigdig. Sapagkat yung pagitan ng verse 1 sa verse 2, mga kapatid, may gap theory. Nagkaroon ng problema po doon. Nagrebelde si Satanas. You know the story very well. Winasak ng Diyos ang daigdig na ito at nirecreate niya. At naglagay po siya ng manager na ang pangalan ay Sir Adam, Brother Adam, and Eve. And you know the story, mga kapatid. Hallelujah. No, hallelujah. Sabi ng Panginoon, kabilin-bilin na niya, you must not eat from the tree of the knowledge of the good and evil. For when you eat it, you will surely die. Huwag mong kakainin ng bunga ng pagkakilala tama at mali sapagkat sinabi, pag kinain niyo, walang salang kayo namatay. Ang Diyos po hindi nagjo-joke. Hindi po sa tulad ng tao, joke lang. Hindi po. Ang Diyos pag sinabi niya, sinabi niya. Get God on His Word. Pag sinabi niya, panghawakan mo yun, mangyayari yun. Pag ang tao nangako, maaring magkamali, pero ang Diyos pag nangako, tiyak matutupad ang lahat ng kanyang ipinangako. You know the story. They fell. Pinalaya sila sa hardin ng Eden. Yun ang malaking problema po ng ating po mga ninuno. Taas ang kanang kamay mo, tapikin ang balikat ng katabi, sabihin mo, huwag pasaway kapatid.
Paano mong susundin ng Diyos? Tao nga ayaw mong sundin. Amen? Amen? Hallelujah. Kapatid, ang first Sunday of quarterly, first Sunday ng third Sunday ay ating pong Harvest Sunday. Ngayon pala mag-pray ka na ng madadala mo sa susunod na September. He who wins soul is wise. Can you say amen? And you know the story, mga kapatid, all of us like sheep have gone astray. We have left God's plots to follow our own. Pag pinili natin ang ating mga sarili, mamamatay tayo. Pag sinunod natin ang Panginoon, mabubuhay tayo. Ang tao po ay nahiwalay sa Diyos. Yan po yung masamang balita. Yan ang nangyari po sa tao. Ito po ang tao, ito po ang Diyos. Ayan po siya. Ang tao po'y nahulog sa kasalanan. Kahit siya may relihiyon, alipin pa rin ang kasalanan. Doon sa Bataan, mga kapatid, may isang sekta ng relihiyon nandun. Kasabay po namin nagsiswimming sa Morong, Bataan. Kilala niyo po yun? Relihiyon na yun? Ano po? May daan sa bandang dulo ng kanilang pangalan. At nakamic pa yun ha. Pagkatapos ng meeting na to, magwawalwalan tayo! Sigawan yung maraming tao. Religion yun. Ako, hindi ko natatakot. 56 na po ako eh. I have nothing to hide. I have nothing to prove. 21 years na po ako nagpe-preach sa pulpito pong ito. 21 years na po. 21 years, long years. I have done my part. You do your part. Ako natutuwa nga po mga kapatid sapagkat certified lolo na po ako. Masarap palang pakiramdam, no? Nang may apo. Masarap sa pakiramdam. Ano po? Although bawal po yun, mga salitang pwede nang mamatay. Ano po? Hallelujah. Pero napakasarap palang may apo na. Nadagdagan ang purpose ko sa buhay ko. Hindi lang mangaral ng salita ng Panginoon. Sa pamilya ko, higit sa lahat sa apo ko. Praise God. Pwede lang di pa rin agad ang Amerika. Ginawa mo na. Amen? Sapagkat yung bata, napakagandang bata. Hallelujah. Anak ng French pero mukhang askal. Matangos ang ilong. Tayo po ay inabot ng kasalanan at ang resulta po niya na ito, mga kapatid, tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na karamdaman. Pumasok ang karamdaman. Kaya kung meron kang karamdaman, mga kapatid, yan ang dahilan. Isa sa mga dahilan, ito po, kasalanan. At kung tayo lamang hihingi ng tawad sa Diyos, pagagalingin niya tayo. Pumasok ang karamdaman at pumasok ang kahirapan at pagkatapos ito, kamatayan. Yan ang problema ng tao. That's bad news. At higit sa lahat, ang tao po ay pupunta sa impyerno. That's bad news. Hindi ito pinipilit sa maraming mga simbahan. Ang taong makasalanan kahit may relihiyon, pupunta sa impyerno. Kapag hindi siya tumalikod sa kasalanan at hindi niya sinampalatayanan, si Jesus lang ang tagapagligtas at hindi relihiyon. No amount of religion can save a man from hell. Only Jesus can save us from hell. Only Jesus can transform lives, can heal, can do miracles, can save a person from hell. May iba pang tawag sa hell. Tawag niya the pit, Sheol, Abaddon, lake of fire, Tartarus, Hades, outer darkness. Diyan pupunta ang tao pagkatapos mamatay. Tanungin niyo yung mga tao na kung saan, hindi ba nanampalataya? Katabi mo na lang, tanungin mo, sabi mo, saan ka pupunta pagkatapos mo mamatay? Anong sagot? Kapag hindi mo alam, nakadelikado ka. Yung mga hindi mananampalataya, hindi nila alam eh. Ikaw mananampalataya, tapos ang tagal mo na sisimba dito, hindi mo pa rin alam? Dapat sa'yo mag-live class. Pumunta ng SOL1. And then mag-apply ng SOL2. Para lumalim ka sa pagkakakilala sa'yo. Amen. Ibang tawag po dyan ay hell, Sheol, Hades, underworld,
place of death. Pagkatapos mamatay ng isang tao makasalanan, diretso po yun sa impyerno. Hindi po sa didiretso ng purgatorio. Wala pong purgatorio sa Bible. Sapagkat ang purgatorio, mga kapatid, ay doktrina na kung saan pinauso ng mga praile. Ang ibig sabihin ng purgatorio, Latin word po yun, purga tsaka torio. Purga, palabasin, torio, pera sa bulsa. Pag pinagsama mo, palabasin ang pera sa bulsa. Kaya pag ang relihiyon, kita mo, ang relihiyon, maraming binabayaran. Kumpil, binyag, padasal, kung ano-ano. Ang padasal merong regular, merong special na dasal. Kaya nagagalit si Jose Rizal nung panahon niya. Sabi niya, grabe itong mga puro ginawang negosyong relihiyon. Yan. Pakibasa niyo nga po, 1, 2, 3, basa. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kusuklam-suklam na kahalayan, mga mamatay tao, mamakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa, naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Dito pupunta ang taong makasalanan, sa impyerno. Good thing, mga kapatid, hindi tayo mangangaral ng relihiyon. Ang dami pong mangangaral ng relihiyon, ang pinipreach, religion. Kapag wala ka sa kanilang sekta, hindi ka ligtas. Malaking kahibangan yun. Malaking kalokohan yun. Sapagkat kung relihiyon pala ang kaligtasan, disin sana, hindi na namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Bago dumating si Jesus, may mga Saduseo na, may mga Pariseo na, may relihiyon na. Kung relihiyon din lang pala, di dapat wag nang mamatay si Jesus sa krus. Bakit nag-alay pa ang Panginoon ng buhay sa krus ng Kalbaryo kung relihiyon lang ang kaligtasan? Alam ng Diyos Ama, walang relihiyon na makapagliligtas. Tanging tagapagligtas ay si Jesus lang. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Diniinan nyo ng Panginoong maigi, sobrang diin. Walang makapupuntas pabalik sa Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. Walang sangandaan, walang kaliwa kanang daan, harap likod, taas babang daan, walang dating daan, lumang daan o bagong daan. Isa lang ang daan, si Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa umagitan ni Jesus. That is why we are so passionate to preach the Word of God. We're so passionate to preach Jesus. The ultimate solution of sin is Jesus. Ang sagot sa mga taong manginginom, babaero, lalakero, sugarero, makasalanan na ginagawa ng sanlibutan ito, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Tingnan mo ang daigdig, kahit meron silang relihiyon, alipin ang bisyo, alipin ang kasalanan. And then ipagmamalaki ang kanilang relihiyon. Kalukuhan! It's a big mistake. Baloney! Ang tao makasalanan kahit may relihiyon, pupunta sa impyerno. Yan ay isang malaking katotohanan. Pero maraming salamat sa Panginoon kapag ang tao po ay nagsisi sa kanyang kasalanan, tumalikod sa kasalanan, humarap sa Diyos at gustong sumunod sa Panginoon, iniligtas siya ng Panginoong Hesus. Patatawarin siya sa lahat ng mga kasalanan at bibigyan siya ng bagong buhay. Kaya isang malaking kahibangan na ikaw ay nagsasabing ligtas ka, pero ang buhay mo luma. Taas ang kanang kamay, sabi mo sa katabi mo, magbago-bago ka na, kapatid. At ako po hindi matatakot, ipangaral po yan. Hallelujah, ngayon pang may apo na ako, lalong hindi ako matatakot. Ang sabi ni Eman, Paps, huwag ka mag-alala. Hallelujah. Susunod-sunirin ko to hanggat hindi tayo magkaroon ng anak na lalaki. At di ka magkaroon ng anak na lalaki. Hallelujah. Ngayon pa ba, mga kapatid, kahit magpantay ang aking mga paa sa pangangaral ng mabuting balita, hindi ako matatakot. Ipagsisigawan ko hanggang Amerika, hanggang Europe, at kung saan pa tayo dali ng Panginoon, na si Jesus lang ang tanging solusyon sa kasalanan. Si Jesus lang ang tanging solusyon sa kamatayan sa impyerno. Hindi reliyon. I thank the Lord na hindi ako mangangaral ng reliyon, ako'y mangangaral ng Panginoong Hesus. Pastor, Apostle, teka muna, hindi naman ako masamang tao, ba't kinakailangan kong pumunta ng impyerno? Panoorin mo nga ito, mga kapatid.
Siya si Ginoong Mabuti. Heto ang taong lamang sa kabutihan. Ginagawa ko lang naman ang tama. Sa sobrang kabutihan niya, kung mabubuting tao ang napupunta sa langit, siya ang mauuna. Talaga naman. Ginoong Mabuti, sumusunod ka ba sa 10 utos? Madalas. Maari bang masubukan natin ang iyong kabutihan? Sige. Okay, hetong isa. Huwag kang magsisinungaling. Nakapagsinungaling ka na ba? Oo. Sino bang hindi? Anong tawag sa taong hindi nagsasabi ng totoo? Sinungaling. Oh, heto pa. Huwag kang magnanakaw. Nakapagnakaw ka na ba kahit minsan? Hindi. Pero kaamin mo lang na sinungaling ka. Matagal na yon. Bata pa ako. Saka candy lang naman. Anong tawag mo sa taong nagnanakaw? Magnanakaw. Sige, eto pang isa. Huwag kang mangangalunya. Madali yan. Hindi ko lolokohin ang asawa ko. Hi, Pogi. Wow! Sabi ni Jesus, kung nakatingin ka na sa isang babae na may pagnanasa, nangalunya ka na sa puso mo. Ay, tama. Isa pa, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nagamit mo na ba ang pangalan ng Panginoon sa pagmumura? Ay! Iyan, Ginoong Mabuti, ay paglalapastangan. Binigay ng Panginoon ang iyong buhay at ang mga biyaya, ngunit kinakaladkad mo ang pangalan niya sa dumi. Sa sarili mong pag-amin, isa kang sinungaling, magnanakaw, mapaglapastangan at mangangalunya sa iyong puso. 4 pa lang iyon sa 10 utos. Oo na. Hindi ako perpekto. Higit na malala pa dyan. Halimbawa malalagyan natin ng microchip ang iyong utak at maitatala ang lahat ng iyong sikretong iniisip sa isang buong linggo at ipalabas ito sa isang sinihan. Ay, nakakahiya yun. Tama. Alam ng Diyos ang lahat, pati ang mga sikretong nilalaman ng iyong puso. Teka. Kung ihambing ako sa ibang tao, isa akong santo. Ngunit ang pamantayan ay ang utos ng Diyos, hindi ibang tao. At kung magkasala ka ng kahit 5 beses lamang sa isang araw, sa isang taon, aabot na sa 1,825 ang kasalanan mo. Kung umabot ka sa 70 taong gulang, magkakasala ka ng higit sa 127,000 beses. Mananagot ka sa bawat kasalanan sa araw ng paghuhukom. At ayon sa Biblia, ang bawat isa sa atin ay magbibigay tuos sa Panginoon. Pero papatawarin niya ako, di ba? Subukan natin yan sa isang korte. Alam ko namang madalas akong lumabag sa batas. Pero baka naman pwede natin itong palampasin. Ang tiwaling hukom lamang ang papayag sa ganoon. Ang sasabihin ng isang mabuting hukom ay, Ang kabayaran mo para sa iyong krimen, ang singil ng hustisya. hindi tiwaling hukom ang Panginoon. Kinapopotan niya ang kasalanan. Nagbabala si Jesus na sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng nagkasala sa Panginoon ay nararapat na mapunta sa kakilakilabot na lugar na kung tawagin ay impyerno. Walang takas dito magpakailanman. Sino na lang makakapunta sa langit? Paano? Isa lamang ang paraan. Dahil lubos na mahal ng Panginoon ang buong mundo, ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya upang mamuhay ng tuwid. Ni isang beses ay hindi siya nagkasala. Inangkin niya ang parusa na nararapat sa mga nagkasala. Hinagupit siya at binugbog. Ipinako sa krus, namatay upang masilbi ang hustisya at nang makalaya ang mga nagkasala. Bumangon si Jesus mula sa libingan at tinalo ang kamatayan. Hindi nakakamit sa sariling sikap ang buhay na walang hanggan. Bigay ito ng Diyos sa lahat ng magpapakumbaba at lalapit kay Jesus. Patatawarin ka niya. Lilinisin ka at bibigyan ka ng bagong puso. Sabi sa Biblia, kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Huwag ka nang mamuhay para sa iyong sarili. Talikuran ang mga kasalanan at lumapit kay Jesus. Basahin ang iyong Biblia at sundin ito. Maghanap ng tapat na simbahan na tutulong sa iyong paglago at ipamahagi sa ibang tao ang magandang balita. Palapakan natin si Lord.
Ang mangaral ng mabuting balita ay hindi madali. May masasaktan. Tiyak. Masyadong matalas. Masakit. Pero mas mahirap yata sa impyerno. Tama. Mahirap na nagpupunta ka ng church and then makita mong sarili mo nasa impyerno ka. Gusto kong makatiyak para malinis ang aking mga kamay na narinig niyo mabuting balita. Na pagpunta niyo po dito, mga kapatid, ay hindi relihiyon, kundi si Jesus. Let me share to you about hell's best kept secret. May mga myth o hindi magandang katuruan. Ano ba sa Tagalog ng myth? Myth ay maling paniniwala. Hell is a place where Satan and his demons torments people. Myth po yan na si Satanas daw ay tinotorment ang mga tao sa impyerno. Totoo ba yon? Mali. Sapagkat ang impyerno ay lugar ni Satanas. Na-create ang impyerno hindi para sa tao, kundi kay Satanas. Nakakaawa, sapagkat wala po siyang kakainang makarating ng langit. Merong pong leader ng relihiyon nang sabi niya, share daw niya ng mabuting balita si Satan. Baka sakaling masave. Hindi, tapos na po. Wala nang pag-asa ang mga demonyo. Sila po ay pupunta sa impyerno. Ang tangi nila purpose, alam niyo kung ano? Alam niyo kung anong purpose nila? Makasama ka sa impyerno. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang sasama kay Satan, ha? Simple lang ang pagsama. Simple lang. Madali lang. Huwag ka lang sumunod kay Lord, magrebelde ka kay Lord. Kasama ka na tiyak. Tagumpay na si Satan. Sundin mo lang na sundin ang sarili mo. Gusto mo. Ayan. Lahat ng gusto mo, sundin mo lang. And you will find yourself in hell with Satan. Ganun lang kasimple po yun. Sabi ng Bible, then He will say to those He slept, away from me, you that are under God's curse. Away to the eternal fire. Away to the eternal fire which had been prepared for the devil and his angels. Inihanda talaga yon ng Panginoon para sa demonyo. Kaya lang, may mga taong sasama sa Kanya sa impyerno. Hell, means number 2, hell is place where sinners party. Menesyaran po ako niyan, sabi sa akin, okay na ako, total naman marami kaming pupunta doon. May party ron. Saan mo nabasa yun? Hell's truth, number 2, hell is a place where sinners are tormented eternally. Ang apoy hindi namamatay, bebe. Ang uod hindi namamatay, bebe. Doon ka magpakailan-kailan pa man sapagkat hindi ka sumunod sa mabuting balita. Ako, thankful ako kay Lord. Kasi yung pastor na nag-share sa akin, pinagtataguan ko when I was 15 years old. Pinagtataguan ko po yun. Salamat sa mayamang biyaya ng Panginoon. After 6 years, kung hindi pa ako iniwan ng pinakamagandang babae sa balat ng lupa, wala. Sana ako na ngayon. At naganap ako ng simbahan. At doon lumago po ako. Hallelujah. Pinili kong lumago. Hell, sa place of worms that eat them never die, and the fire that burns them is never put out. Hell's myth number 3. Hell is for bad people. Myth yan. Maling paniniwala po yan. Ano ang totoo? Ito. Hell is for all who people rejected Christ as Savior. Hindi po relihiyon pagsapi sa panibagong relihiyon. They reject Christ as their Lord and Savior. For God will reward each of us according to what we have done. Some people keep on doing good and seek glory, honor, immortal life. To them, God will give eternal life. Other people are selfish and reject what is right in order to follow what is wrong. On them, God will pour out His anger and fury in hell. Yan. Yan siya.
But wait, there's more. If anyone's name was not found and written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Dalawang librong bubuksan, book of life, book of works. Dapat ang iyong pangalan ang nakasulat sa aklat ng buhay. Pangalawa, lahat ng ginawa mo dito sa lupa, nakasulat din doon. Everything, written yun. Walang maitatago. Lahat yun. Yung pagod na pagod ka, pagkatapos ay pinilit mong bumangon kasi Sunday, nakasulat yun. Ang Diyos ang magpapala po sa atin. Dalawa po yan. Ano po? Judgment, Bema Judgment, Great White Throne Judgment. Ang Great White Throne Judgment ay para sa mga taong wala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Tanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, nakasulat na ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Siguraduhin mo, kapatid. Sapagkat may mga pupunta ng church dahil kay Chris, hindi dahil kay Christ. May pupunta kay Chris sa church dahil kay Christy, hindi kay Kristo. Wala ka maitatago sa Diyos. Tama? Isang araw si kamatayan ay umiikot at napadako siya sa bahay ni Juan. Tawagin natin pangalang, itago natin ang kanyang pangalan sa pangalang Bebe. Pinuntahan siya ni kamatayan at ang sabi niya, Bebe, sa gabing ito kukunin ko ang iyong buhay. Ang sabi ni Bebe, Mr. Kamatayan, pwede ba magkape muna kayo bago niyo po kukunin? Hindi, kinakailang kunin na kita. Nakasunod na yung pangalan mo. Sabi ni Bebe, Mr. Kamatayan, magkape lang po kayo. Masarap ang kape sa amin. Sa third floor, 3-in-1 yun. Kinuha kita. Uminom ko muna ng kape. Yung kape na yun, may pampatulog. Wise. Wise si Bebe. May pampatulog. Uminom si kamatayan. Sige, isang kape lang ha. Tapos kukunin na kita. Uminom siya. Maya-maya, biglang napaganon si kamatayan. Napasandal. Pumungay ang mata. Parang si Nanay Linda lang, ganyan. Di nakatulog po siya. Si kamatayan ay nakatulog. Ang ginawa ni Bebe, kinuha niya yung listahan. Naku, ako na nga susunod dito. Ako na nga susunod dito. Ginawa niya, binuro niya yung pangalan. Nilagay niya sa dulo. Bebe. Nagising si Mr. Kamatayan. Sabi niya, Be, ano bang kape yun? Ang tindi ng kape binigay mo sa akin, ha? Naidlip ako. Thank you, pagod na pagod nga ako, kaiikot eh. Sabi niya, teka muna, ba't inilagay ko yung pangalan mo sa hulihan, ha? Siguro mga 20 years pa yun. Nasa unahan. Kita nyo na mga kapatid, walang nakakalihim sa Diyos. Amen? Yung kanyang pangalan ni Bebe na dapat sa unahan, nilagay sa hulihan. Sa tuwa ni Mr. Kamatayan, dahil sa kape, natuwa siya. Kaya lang, huli na ang lahat. Yung pangalan ni Bebe nasa hulihan. Ano po? Sabi niya, uunahin ko na yung huli. Dahil sa iyo. Walang nalilihim sa Diyos, Bebe. Hindi na kita uunahin, yung huli na. Wala rin. Kahit ano talaga gawin mo sa daigdig na to, wala talagang mangyayari, no? Walang makakalihim sa Diyos, kahit matalinong tao. Amen? Anytime, pwede po tayong bumalik sa Diyos. Anytime. Kaya habang may buhay pa tayo, patuloy tayo maglingkod. Tayong lahat ngayon tumayo, at mag-connect ka na 5 tao. Ilang tao? At sabihin mo, salamat sa Diyos, ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay.
wagas sa kailanman. Take your seats mga kapatid, and then we will close in a minute. Thank God for Jesus. Say the word Jesus. Every morning mga kapatid, ugaliin natin. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you angels. Amen? Thank God for Jesus. Thank God for the Holy Spirit. The most important person in the Word. That He has a revelation to us that He is the Christ, the Son of the living God. Pag-ibig mo kay ganda, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda, ako'y sa'yo. Say
So loved the world that He gave His only one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life, eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. It is your choice. Your choice. Choose wisely. Malinaw po ang calling namin sa pulpitong ito mula sa Panginoon. We do not here to please anyone. We are here to preach the Word of God. Yan ay katotohanan. We do not here para magkamal ng pera. Dapat nagnegosyo na lang kami. Hindi rin para sumikat. Dapat nag-artista na lang kami. May contact tayo, ayan, nasa harapan. Pwede naman tayong, artista yung tinatapon dun sa inuhulog sa mataas na gusali, yung mga ganun. Pwede naman. But we are here to preach the Word of God. No more, no less. Tayo lahat ay tumayo. Ating isukong ating mga kamay sa Panginoon, sa ating buhay sa Panginoon, taas mo ang iyong kamay. Sumunod po kayo sa baiksing panalangin ito. Panginoon, sa oras pong ito, salamat po sa walang kang pag-ibig mo sa akin. Nag-alay ka ng buhay para ako'y mabuhay. Namatay ka upang ako'y maligtas. Tinatanggap ko po ang regalo mo sa akin, ang buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po ang regalo mo, kapatawaran ng aking kasalanan. Marami pong salamat kay Jesus na nag-alay ng buhay para sa akin. Maraming salamat, Ama, sa iyo walang hanggang pag-ibig. Salamat, Banal na Espiritu, sa kapahayagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kamayan mo yung katabi mo, sabihin mo, congratulations kapatid. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Somebody shout, Amen. September uli ang ating pong Evangelistic Sunday. Please bring your family and friends. Tayo po lahat ay yung makakaupo na po. Next week po, pag-uusapan naman po natin how to grow up in your salvation. Kapag hindi po kayo lumago sa kaligtasan, mga kapatid, hallelujah, magiging problema po kayo ng church. Kinakailangan niyo po lumago. Huwag po kayo naligtas lang tapos hindi kayo lalago. Malaking problema po yan. Dahil, hallelujah, magiging hadlang ka sa paglago ng iba pag hindi ka lumago. Next week po, yan po yung ating pag-uusapan. Papasalamat po tayo sa Panginoon. Officially, ay nakapag-open na po tayo ng per gathering sa Libis, Caloocan. Sa lugar po nila Vivian, ni Manilyn, ni Josie, tama ba? Ni Windel. Sino pa? Si Manilyn. Reynes? Si Hapon. Nandiyan si Hapon. Tayo po ay, tawagin po natin ang mga kalalakihan para dito po sa harapan. Maipag-pray po natin ating mga communion elements. Halina po kayo, tayo po lahat ay tumayo at manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga communion elements na ito. We pray, Lord God, in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Kami po ay alahanin po namin ang iyong pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay pagpatunay na kami po ay nagre-renew ng relationship po namin sa aming kapwa. Nagpapatawad po kami at pinapatawad na po namin sila. At nire-recognize po namin at inaalala ang kapatawaran binigay mo po sa amin vertically para maging maayos yung aming pong relationship horizontally. Pagpalaan niyo po kami, Panginoon.
maging kalakasan ng aming lupang katawan, kagalingan ng lahat ng aming mga sakit at karamdaman, sapagkat kalooban mo kami gumaling. Bless this, Lord God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Thank you very much po. Thank you. Thank you, Lord. Atin pong itaas ang ating pong tinapay. Lahat po ba may tinapay na? Kung lahat po ay may tinapay na, pakitaas po. Ito ang turo na binigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nang gabi siyang traidorin ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinahati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin po natin ang sabay-sabay. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin po natin ang sabay-sabay. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, mabuting Ama, maraming salamat po sa iyong walang kang pag-ibig sa amin. Binigay mo si Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay mabuhay, mapatawad, at magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Tulungan namin ma-share namin ito sa aming kapwa, ang mabuting balita. Salamat, Banal na Espiritu, sa mga katotohanan ito. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay magsipagsabi ng bigyan natin ng malakas sa palakpak si Lord.
Good morning po. Siyempre, dahil meron yung kids, meron din yung youth. Medyo kids. Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala nang pagkakataon, maghuli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, kaya mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan ba? Mga kapatid, hallelujah. We give thanks to the Lord. Napakasarap na tayo po ay Kanyang iniligtas. Kanya pong pinatawad. Napakarami po nating blessing sa totoo lang. That will lead us to worship the Lord. Can you say amen to that? Can you lift up your hands to the Lord? At the count of 3, minsan pa pasalamatan natin si Lord sa mga bagay na ginawa niya sa buhay natin. 1, 2, 3, fire. Panginoon, wagas sa kailanman ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Napakabuti mo. Pinatawad mo kami. Gayong hindi naman kami kaibig-ibig, pero minahal mo kami. Just lift up your hands and worship the Lord. Songs and worship. Huwag kang tatahimik sa iyong kinatatayuan.
Worship the Lord. Worship the Lord. We bless your name. Thank you, Lord. You have been so good to us. Let the redeemed of the Lord worship Him in the splendor of His holiness. Glorify your name, Lord. Salamat po, buhay pa kami. Lord, we bless your name. Come on, do not be silent. Start your engine and worship the Lord. Hallelujah. We bless your name. We glorify your name. We bless your name. Thank you, Lord. Meron pa kaming lakas, Panginoon, paglilingkod kami sa iyo. Mag-aakay kami ng kaluluwa ng mga mahal namin sa pamilya, mga kaibigan. We bless your name. We bless your name. We thank you, Lord. Sing. Wala nang hihigit sa puso mo. Mula pa noon ay hinibig mo. Ano man ang kalagayan ko, hindi ka nagbago. Kamangha-mangha ang kabutihan mo. Ang sala. Ang sala'y pinatawad, nilimot mo. Hindi mo ko binilang na iba sa'yo. Nag-uumapaw sa galak itong damdamin ko. Kapuri-puri ka, Panginoon. Ang kasapatan mo'y hindi nagbabago. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Pagkakataon. At pagkakataon. Pag-ibig ko'y dakila sa isang katulad ko. Ang puso ko'y umahawi na lahat itong labi. Ang katapatan mo'y hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Pagkakataon. At pagkakataon, pag-ibig mo'y dakila sa isang katulad mo. Ang puso ko'y umahawi, nilalahat itong labi. Ang katapatan mo'y hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Pagkakataon. Pagkakataon, pag-ibig ko'y dakila sa isang katulad ko. Ang puso ko'y umahawi, nilalahat itong labi. Ang katapatan mo'y hindi nagbabago Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Pagkakataon. At pagkakataon, pag-ibig ko'y dakila sa isang katulad ko. Ang puso ko'y umahawi, lahat itong labi. Ang katapatan We bless your name, Lord mo'y God. hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Pagkakataon. At pagkakataon,
pag-ibig mo. Pag-ibig mo'y dakila sa isang katulad mo. Ang puso ko'y umaawi, ilalahat ang kahilingan mo. Thank you, Lord God. Lift up your hands to the Lord. We bless your name, Lord God. Maraming salamat po. Habang nakataas ang iyong mga kamay, let me speak to your heart. Ang nakaraan, nakaraan na. Huwag mo nang balik-balikan ang nakaraan. Sapagkat lahat ng iyong nakaraan ay nilimot na ng Diyos. Lahat ng mga failures mo, lahat ng mga pagkakasala mo, everything ng nakaraan mo. In fact, wala ka nang nakaraan. Ang nakaraan mo ay si Jesus. Live in the present. Focus your mind in the future. God is so gracious to us. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins, who heals all your diseases, who satisfies your youth with goodness. Hallelujah. Lord, your word says, oh God, many are the words you have done, the things you have done for us. Where I could speak and tell of them, there are so many to declare. Napakaraming bagay mong ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Sapat na ito upang ipaglingkod ka namin, Panginoon, ang buhay na ito. Sapat ito, Panginoon, upang maglingkod kami sa iyo ng tapat, ng buong lakas, sapagkat anytime pwede kaming bumalik sa iyo at anytime pwede kang bumalik sa aming kalagitnaan. We pray, O God, na yung burden ng pag-aakay ng kaluluwa papunta sa iyo ay maramdaman po namin ng kabigatan. Maraming taong nalulunod sa kasalanan. Maraming tao ang depressed, walang pag-asa. Maraming mga tao ang may sakit. Nabibingit sila sa kamatayan. We pray, O God, na madala namin sa kanila si Jesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Tulungan mo ang bawat isa na huwag matutulog, Panginoon. Malapit nang marinig ang pakakak, ang trompeta ng kalangitan, bubukas ang langit, bababa ka, at upang kunin ang iyong mga anak na tapat na naglilingkod sa iyo. We pray, O God, na maikling buhay na ito na inilalagi namin sa daigdig ay magkaroon ng kabuluhan to share the good news of salvation. Because religion is not the answer. Jesus is the answer. Thank you, Father God. Continue to bless us all, Father God. Ang bawat mga problema na kinakaharap po ng aming mga kapatid, we cancel every debt, Lord God. Mga utang na dapat bayaran, Panginoon, tulungan mo ang iyong mga anak. Salamat po, sapagkat concerned ka sa iyong mga anak. The more nagtatapat kami, the more na pagpapalain mo kami. Marami pong salamat. Tulungan mo mga kapatid sa kanilang mga relationships, sa kanilang mga kaanak, kapamilya. Some of them ay mga challenges sa buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, tumingin sa iyo, huwag sa tao. Tumingin sa mga gawa mo, hindi sa magagawa ng tao. Kay Kristo may pag-asa kami. Kay Kristo lagi kaming mahimala. Thank you, Father God. And we speak, Lord God, salvation ng aming buong pamilya, Panginoon, sa taong 2024. We bless you, O God, and we praise you, O God. In the mighty name of Jesus Christ, everybody say, give the Lord a clap offering. Lift up your hands to the Lord. Sa pagwawakas, pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. Ingatan ka ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Honor the Lord with your word. Wealth. Make a joyful noise in the Lord. Pagpalain ka ng ating Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Read your Bible every day. Pray every day. God bless and bless God. Give your tithes and offering. God bless you.